Naniniwala ka ba na ang Diyos ay babalik sa lalong madaling panahon? Nakukunin niya yung mga taong sumunod sa Kanya, sinunod yung Kanyang turo sa banal na kasulatan. So alam natin kung tayo anak sa Diyos ay susundin natin kung ano iniutos sa Kanya. So malaking blessing sa atin na nakakaalam ng salita ng Diyos at ipinapamuhay po natin ito. So sa umagang ito guys, mayroon akong verse na babasahin sa inyo upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na sinishare po natin yung gospel ng Lord dahil mayroong mga tao na hindi po alam at hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos kung ano yung mangyayari in the future. So ang verse natin today ay makikita po natin Ikalawang Pedro 3, versikulo 9 to 10. So 2 verses po yung ating babasahin. So pakinggan po natin guys, baka mayroon kayong makuhang aral. Okay? So, sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So kung ikaw anak sa Diyos at naniniwala ka sa Diyos, ayaw ng Lord na mapahamak ka. May mga naniniwala sa Diyos noon na ngayon hindi na dahil humiwalay na ito sa Kanya, nag-backslide, hindi na nananampalataya. Binigyan ng oras yung sariling buhay niya, kumbaga wala na siyang time para sa Panginoon. So kung ikaw anak sa Diyos, syempre nagsisimba ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos at nagpipray ka. So ito po yung gawain ng buhay mananampalataya. So ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Kaya nga mayroong mga taong ginagamit si Lord na mag-share ng gospel para kung sa panahon na nakakalimot tayo ay mayroon tayong napapakinggan or naririnig para paalalahanan tayo. Okay? So mahal na mahal tayo ng Lord kaya ayaw niya na mapahamak tayo. Kailangan nga lang maging under po tayo sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang awa. Okay? So wag nating bigyan ng interest yung mga sarili natin. Kailangan bigyan natin ng interest yung para sa Panginoon. Kasi kung sarili lang natin, guys, ang buhay po natin ay may katapusan. Hindi po tayo permanente sa mundo, pero hanggat nabubuhay tayo, kailangan makapagbigay lugod tayo sa Diyos. Gawin natin yung nararapat sa paningin ng ating. At basahin natin uli sa 10, sabi kung ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. So, alam natin guys, alam kong sa mga nakakaalam ng salita ng Lord na ang pagdating ng Panginoon dito sa mundo upang kunin yung kanyang mga anak, yung mga sumunod sa kanya, yung mga nanampalataya sa kanya, para siyang isang magnanakaw. Na yung isang magnanakaw kapag pumasok sa bahay natin upang nakawin yung ating kayamanan, hindi natin alam kung kailan, 'di ba? So ganun po ang mangyayari. Kaya nga po ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan lagi tayong handa, be watchful tayo. Wag tayong parang walang alam mo yun, hindi tayo naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Anytime, kaya nga po kailangan na yung ginagawa natin araw-araw ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Para just in case na bumalik siya, anumang oras, nakahanda po tayo. Kasi kung bumalik ang Panginoon na gumagawa tayo ng kasalanan, hindi po tayo makakasama sa kanyang kaharian. Kaya hanggat nandito po tayo sa mundo, lagi po tayong handa. Okay? So wag nating hayaan na focus na pala tayo sa mga makabundong bagay. Kailangan balanse po ang buhay natin. Kung mayroon tayong ginagawa sa araw-araw, wag nating wawalain ang Diyos. Wag nating ipagsawalang bahala ba na hindi na tayo nagkakaroon ng time na magsimba, hindi na tayo nagkakaroon ng time na magbasa ng Biblia, wala na tayong time sa prayer. So, wag po ganun. Kasi sayang ang buhay. Ika nga ang buhay natin ay isa lang to. So, kailangan i-prepare natin ito sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Gumawa ng mabuti para kalugdan tayo ng Diyos. Okay? So, tayong mga nakakaalam ng salita ng Diyos, kailangan talaga i-spread po natin ang Word of God para naman po mayroong makaalam at makapakinig. Huwag po nating itago
Dahil ang utos ng Biblia, kailangan i-share po natin ito sa nakararami. So, sa pamagitan ng ganitong share ng Word of God ay malaking tulong po ito sa iba. Okay? So, wag po nating hayaan guys na sarilinin natin ang kaligtasan. I-share po natin ito sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. So, ayun lamang guys. Sana mayroon kayong nakuhang aral dito sa verse na ating gusto ko lang po mag-iwan ng isang magandang umaga at God bless po sa ating lahat. See you for the next video.